Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay napansin naman ng dalaga ang nangyayari sa paligid. Upang mag-alala ito sa ating bida na si Yonjuka. Subalit makalipas naman ng ilang sandali, ay mastong hindi pa ang pagpapalabas ng malakas na kapangyarihan sa kinaroroonan ng ating bida. Nanginginig naman ang Moonlight Sage at napapasabi sa kanyang sarili na tapos na silang lahat, dahil sa ang katapusan ng mundong ito, ay dito na mag-uumpisa. Sa isip ni Namgang Yon na mukhang hindi na maganda ang nangyayari ngayon, at mukhang sa tingin niya ay wala na siyang oras pa na natitira. Ngunit nag-aalangan naman siya na kung magagawa kaya niya na matalo ang Moonlight Sage na kanyang katapat. Subalit sabi niya na hindi siya dapat na mag-alinlangan, at kailangan niyang itaya ang lahat maging ang kanyang buhay, magawa lamang na matalo ang babaeng ito. Matapos ay mabilis naman siyang kumilos upang umatake, na agad naman na dinepensahan ng Moonlight Sage. Sa isip nito ay naramdaman niya na mas lumakas ang pag-atake nito. Sa isip niya ay namamangha siya dahil sa kakaiba ang talentong mayroon ng isang ito, at napapatanong na kung nagawa ba niya na makapagpalabas ng good energy sa kanyang evil exterminating sword art ng ganun lamang kabilis. Ang martial arts ng isang ito ay kitang-kita na nagawa ng malagpasan ang sa kanyang ama, at sa bawat oras na lumilipas ay parang mas lumalakas pa ito. Subalit sabi niya na kahit gaano pa man ito magsumikap, ay hinding-hindi nito babaguhin na mas malakas siya dito, matapos ay nagbigay naman siya ng malakas na pag-atake upang ikatalsik ng dalaga. Kaya naman ay ginamit niya na pagkakataon ito upang sundan ang ginawa niya, at sabihin na ngayon ay ang oras para mamatay na siya. Nang makita naman ito ni Namgung Yon ay mabilis siyang kumilos at nagawang maitarak ang kanyang espada sa kamay nito, at nagawang makalapit sa Moonlight Sage. Napasabi naman ito na silang mga tao ay walang alam sa nangyayari ngayon, dahil sa oras na ito ay ang lahat ay maglalaho na, matapos ay nagkaroon naman ng malakas na pagsabog sa kanilang kinaroroonan. Sa lugar naman kung nasaan si Yonjuka, ay naiinis ito dahil sa walang katapusan ng muling pagkabuhay ng mga alagad ng Dark Spectral Sect Leader, at bukod pa doon ay ano naman itong malaking halimaw na nasa kanyang harapan. Sa isip niya na sa tingin nito ay ang paggamit ng kanyang Heavenly Escape Sword Technique ay hindi makakabuti sa sitwasyong ito, subalit ang kanyang nais na gawin ay magkukonsumo ng maraming oras at enerhiya. Kaya naman ay napapatanong siya na kung anong paraan pa ba ang magagawa niyang gawin, matapos ay inatake naman siya ng malaking halimaw na nasa kanyang harapan. Sa nangyari ay mabilis itong umiwas, subalit mabilis itong muling kumilos, na agad naman na nakita ni Yonjuka, at sinabayan gamit ang kanyang pag-atake, kaya naman sa tindi nito, ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kanilang kinaroroonan. Nang matapos ay napasabi naman ng Dark Spectral Sect Leader sa ating bida na walang silbi ang ginawa nito, dahil ang kapangyarihan na tinataglay niya ay hindi kung ano na magagawang tapatan ng isang tao lamang. Kaya naman ay itigil na nito ang walang silbi niyang pagnanais na lumaban, at panoodin na lamang ang pagtatapos ng mundong ito mula sa impyerno. Hindi naman inintindi iyon ng ating bida at naghanda ng isang pag-atake, at ito ay ang Heavenly Inquisitive Sword Technique 6th Form, upang mapahinto ang Dark Spectral Sect Leader, dahil sa may kung anong malaking liwanag ang ipinalabas ng ating bida. Nang matapos ay agad na binitawan na ito ni Yonjuka at nagawang mawasak ang kalahati ng katawan ng halimaw, upang mapatigil naman ang babae. Matapos ay sinabihan siya ng ating bida na huwag itong magdedesisyon ng siya lamang, at sa tingin niya ay hindi ba ito ang dahilan kung bakit nais niya na matapos ito kaagad, dahil sa siya mismo na isang pinuno ay ganun lamang kadali na sumuko. Namangha naman dito ang sect leader, at napasabi na napapaisip na ito sa kung hanggang saan kayang panindigan ng ating bida ang mga pagyayabang nito sa kanya. Subalit sabi nito na sa tingin niya ay hindi na nito pa makikita ang kung ano sa ating bida, dahil base sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, ay kitang-kita na wala na itong lakas pa para lumaban. Sa isip ni Yonjuka ay napapasabi ito na kailangan niya na makasigurado na magagawa niyang matapos ito, dahil kapag hindi niya nagawang mapatamaan ito gamit ang kanyang pinakamalakas na pag-atake upang maging sapat na para mapigilan ang regeneration power ng halimaw, ay siya na mismo ang susunod na mapapastlang.
Matapos ay napasabi naman siya na ang pag-iisip ng mga komplikadong bagay ay hindi naaayon sa kanyang pagkatao, dahil siya ang tipo ng tao na sumisira sa mga ganitong klase ng sitwasyon. Hindi niya inaasahan na mananalo ng ganun lamang kadali, kaya naman ay kailangan na nilang tapusin ito, at nang makita nila kung sino sa kanilang dalawa ang mauunang bumagsak sa pagkapagod, o baka nais pa nito na pastlangan na lamang siya ng ating bida. Napasabi naman ng sect leader na kung nagpapatawa ba ito ngayon, dahil sa hindi ba nito ikinonsider ang posibilidad na siya mismo ang kanyang wawasakin dito. Matapos ay agad naman niyang inatake si Yonjuka, subalit nagawa naman na mawasak iyon ng ating bida, at magawa na makalapit sa kanya. Matapos ay napatingin naman ang ating bida sa katawan nito, at napasabi na dito niya siya papatamaan ng kanyang pag-atake. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang napindutin ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa kabilang banda naman sa kinaroroonan ni Namgang Yon, ay matagumpay naman na nakaiwas ang Moonlight Sage sa nakakamatay na pag-atake nito. Kaya naman ay napasabi siya na habang tumatagal ang kanilang labanan, ay mas maraming palabas pa ang naipapakita nito sa kanya. Sinang-ayunan naman ito ng dalaga, at sinabi na ang lahat ng iyon ay para lamang magawang mapastlang siya. Nagpatuloy naman ang ating bida sa pag-atake sa malaking halimaw na nasa kanyang harapan, subalit naiinis siya dahil sa lagi na lamang siyang hinaharangan ng malaking halimaw na ito na makalapit sa sect leader, upang mapatanong siya na kung kailangan ba niya na unahin muna ito. Subalit sa hindi inaasahan, ay bigla na lamang siyang nakatanggap ng mga pag-atake mula sa sect leader, at matapos ay tinignan siya nito ng masama. Sa kabilang banda naman sa lugar ng Moonlight Sage, ay patuloy din siya sa ginagawa niyang pagsalag sa mga pag-atake ni Namgung Yon, kaya naman nang makakuha ito ng pagkakataon ay mabilis siyang umatake, na matagumpay naman na nasalag ng dalaga. Sa nangyari ay nainas naman dito si Namgung Yon, at napasabi na ang taong magtutungo kung saan naroroon si Yonjuka at ang sect leader ay hindi ang Moonlight Sage, kung hindi siya. Kaya naman ay inihanda nito ang malakas niyang atake, at iyon ay ang Namgang Clan Secret Art, Heavenly Soaring Swallow Strike, kaya naman nang matapos ay nakipagsabayan ito ng pag-atake sa kanya. Sa kaparehas na pagkakataon ay inihanda din ng ating bida ang malakas nitong pag-atake, at iyon ay ang Heavenly Inquisitive Sword Technique 5th Form, Earth-Shattering Strike. Napasabi naman ng sect leader na kung ganun ay makikipaglaro siya sa ating bida, kaya naman nang madali lamang na napigilan niya ito, ay sinabihan nito si Yonjuka na isang katangahan ang ginawa nito, dahil sa tingin ba niya ay gagana pa din ang kaparehas na pag-atake sa kanya sa ikalawang pagkakataon ay nagkakamali ito. Dagdag pa niya na base sa kanyang nakikita, ay malinaw na malapit na ang hangganan nito, kaya naman bakit hindi na nila tapusin pa ang labanang ito. Matapos ay nagkaroon naman ng malakas na liwanag sa kinaroroonan ng mga ito, at nagresulta sa isang malakas na pagsabog sa buong lugar. Sa lakas ay napasalag naman ang Sword King, at napasabi sa kanyang isip na ang shockwave mula sa pagsabog ay talagang napakalakas, at ang labanang ito ay umabot na sa level kung saan ay maging siya ay mahihirapan ng makisali, kaya naman ay napasabi siya na sana ay mag-iingat ang ating bida. Sa kabilang banda naman ay masayang napasabi ang Moonlight Sage na kung iyon na ba ang kanyang huling pag-atake, kaya naman ay muling naghanda ang mga ito, at maging sila ay dito na din tatapusin ang lahat, kaya naman ay muling nagsaabayan ang dalawa. Nang matapos ang naganap na salpukan ng dalawang babae, ay sa lakas ng pagsasabayan nilang dalawa, ay naiwan naman silang nakatigil ng ilang sandali. Nang galit naman na tinawag nito si Namgang Yon, at napasabi na ang kagaya niya ay isang walang kwentang babae lamang. Subalit bigla naman niyang nakita ang nakatusok na espada sa kanyang katawan, na agad naman na hinugot ni Namgang Yon, upang mapaluhod ang Moonlight Sage. Kaya naman makalipas ng ilang sandali, ay agad niyang tinutukan ito ng kanyang espada, at napapatanong sa kanyang sarili na kung ayos lamang ba si Yonjuka. Sa kabilang banda naman sa kinaroroonan ng ating bida, ay matapos ng ginawa nilang pagsasabayan, ay napasabi ang sect leader na kahit ayaw man niyang aminin ang bagay na ito, subalit totoong napakalakas ng isang Yonjuka.
Hindi nito naisip na magagawa ng ating bida na maabot ang kalagayan kung nasaan siya ngayon. Subalit sabi nito, na medyo nanghihinayang pa din siya sa nangyari. Dahil kahit nagawa pa siyang mapatamaan nito, ay wala pa ding nagbago, dahil sa magagawa pa din niyang mawasak ang buong martial world. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata, ay open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.